Patay sa pananaksak ang dalawang menor de edad sa Morong, Rizal. Arestado po ang suspect. Ang paliwanag niya, alamin sa balitang hatid ni EJ Gomez. Sa loob ng sementeryong ito sa Barangay San Juan sa Morong, Rizal, natagpuan ang dalawang menor de edad na dugo ang nakahandusay at wala ng buhay. Ang 12 anyos na lalaking biktima, tad-tad ng mga saksak sa kanyang dibdib at hita. Ang 13 anyos na babae, tad-tad din ng mga saksak sa katawan. Ayon sa pulisya, ang mga biktima ay magkasintahan na unang inireport ng kanilang mga magulang na nawawala matapos hindi umuwi nitong Sabado ng gabi. Napag-alaman kalaunan na huling nakasama ng dalawang menor de edad ang 18 anyos na lalaking pinsan ng babae. Linggo na ng hapon nang may nagbigay impormasyon sa kinaroroonan ng mga biktimang wala ng buhay sa loob ng sementeryo. Ang pinsan na huli nilang nakasama tumulong pa raw sa paghahanap hanggang sa isang saksi sa insidente ang nagsumbong sa mga otoridad. Pilit pong inililigaw ng suspect na yung isang tao na nakaaway niya, yun ang sumaksak doon sa dalawang victim po natin. May nakakitang mga witness na papalayo siya doon sa crime scene na nakahubad at duguan yung damit at yung kanyang kamay. Yung investigador po natin, nakita po yung kanyang kamay na may mga sugat at may mga bakas pa po ng dugo. Kaya nung tanungin siya, doon na po inamin niya yung krimen na pananaksak dito sa ating dalawang victim. Itinuro daw ng 18 anyos na suspect kung saang bahagi ng sementeryo niya itinapon ang ginamit na patalim. Base sa investigasyon, galit at inggit ang ugat ng krimen. Nabasted siya, niyaya niya itong dalawang victim para madamayan siya nung nawala sa sarili at under the influence of liquor. Ayun na po, doon na po nagsimula yung pagpatay niya doon sa dalawa. Kwento ng kaanak ng lalaking biktima, sa pilitang isinama ng suspect ang binatilyo. Niyayaya daw yung pamangkin ko na sumama. Ngayon ayaw daw ng pamangkin ko kasi magmumodule pa. Ngayon, ang ginawa raw, tinutukan daw ng panaksak. Kaya sumama. Napilitan yung bata na sumama. Napakabata pa. 12 years old pa lang siya ngayon, magti-13. Ngayong March 20, gagraduate ng grade 6. Labis naman ang panghihinayang ng mga magulang ng grade 5 student na babaeng biktima na pangarap pa raw sanang maging guro. Babae pa po yun eh. Nag-aaral po namin, nagtutulungan po namin magkakapatid para mapagtapos. Tapos ganyan po wala lang mangyayari. Hindi po makatapo yung ginawa niya sa pinsan niyang buo. Parang walang puso rin eh. Hindi po matatanggap na nawala po ang aking panganay ko po. Dahil na yun ang panganay ko lang po. Kasi bakit wala po ang aking anak ko po. Sa follow-up operation, naaresto ng Morong Police ang suspect. Aminado siya sa krimen na kanya raw nagawa dahil sa inggit at pagkalasing. Yung galit ko po sa babae, sa nililigaw ko na dami pati po siya. Tito, patawadin niyo ako sa nagawa ko. Kung anong parusa sa akin, tatanggapin ko kahit anong tulyan do. Naharap sa reklamong 2 counts of murder ang suspect na nakadetain sa Morong Police Custodial Facility. Hindi pa naibuburo ng mga biktima. Hinihintay pa ng mga kaanak ang autopsy results sa kanilang mga labi. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News.